Magandang araw po sa inyong lahat at marami pong salamat sa nanonood sa akin. Ang pagkwentuhan po natin ang pagboboto sa mga barangay opisyal o mga presidente, mga senador, mga mayor, mga congressman, gobernur. Ang pagkwentuhan po natin. Kapag lumapit ang isang kandidato sa iyo, nangungumpanya at nagbigay ng pera, ay huwag ka tatanggap ng pera. Kasi, ang 1,000 na ibinigay sa iyo, kapag bumili ka sa tindahan, ay mauubos. Kapag ikaw ay nakaproblema, hindi ka makakalapit sa kanya kasi bayad ka na. Pero kung ikaw ay hindi tumanggap ng pera, base na anong oras nalalapit ka sa kanya, hindi siya makakatanggi sa iyo kasi hindi ka bayad. Pero pagdating ng mga botohan na, isipin natin ang iboboto natin na mga kandidato. Ang karapat-dapat na mamuno sa ating bayan at sa ating barangay, sa ating Pilipinas, na may mamalasakit, may puso na andang tumulong araw, gabi, o madaling araw, ay andang sumerbisyo sa atin. Hindi perwisyo sa atin. Mapagmasamantala. Ang isang kandidato magpasamantala, wag na natin bubutuin. Tayo ay abang buhay nasa samantalain. Bibigyan tayo ng hayuda, bibigyan tayo ng pira, bibigyan tayo ng lahat ng pangailangan natin, pero sinasamantala tayo. Huwag natin ipapalit ang ating pagboboto sa taong masamantala. Isipin natin ang kinabukasan ng ating mga anak. Huwag tayong padalos-dalos po sa ating pagboboto. Ang politiko ay marunong mangbula, marunong sumalita, pero wala naman sa gawa. Ang iboto natin ang mayroong gawa, hindi marunong sumalita. Hindi mayaman, pero base ng oras, base ng araw o gabi, ay madali natin malalapitan ang isang kandidatong mahirap. Huwag lang sa mayamang kandidato. Iyang-iya po tayo lalapit kapag gabi na. Ang isang kandidatong walang pira, pero ang serbisyo ay tapat sa puso at tapat sa bayan at tapat sa barangay. Yun ang dapat natin iboboto. Ang walang pakinabang ay di dapat natin iboboto. Isipin natin mga kasama sa pagdating ng eleksyon. Ang hindi makatulong sa iyo, basing kamag-anak mo o magulang mo o makakilala mo, kapag hindi tumulong sa iyo at walang malasakit sa mamamayan, sa mga tao, huwag natin iboboto. Sayang ang panahon. Papalit tayo ng bago. Baka yung bago ay andang tumulong sa atin. Basin ibang tao ay tumulong sa atin. Ani mo yung magulang mo, ani mo yung kapatid mo, ani mo yung mga kakilala mo, kamag-anak mo, ay hindi tumutulong sa iyo. Huwag mo na iboto yan. Kasi sayang ang panahon na mapakinabangan to sana ng mga tao ay hindi na mapakinabangan. Kasi tamad, makasarili. Ang mahirap nga dyan, kapag masungit pa yung babae, takot na takot ka, baka pagalitan ka ng babae. Ang problema nga dyan, baka mahirap yung isang kapitan, ang asawa niya kapitan na rin. Nagpapakialam sa mga gawain ng kanyang asawa. Dapat piliin po natin ang ating iboto. Ganito po ang sinasabing utang na loob. Kapag tinulungan ka, may sakit ka, tinulungan ka, dinala ka sa ospital, inisikaso yung papel mo, binigyan ka ng pera, hindi ka pinabayaan, yun po ang utang na loob mo sa iyong kapwa. Pero,
dinala ka sa ospital, binigyan mo ng pera o pa mo, nagisikaso siya, binayaran mo ang araw niya, gabi. Yung po ay hindi utang na loob, ay binayaran mo siya. Puro kung tinulungan ka, sineserpisyuhan ka, araw, gabi, hanggang makalabas ka sa ospital, yun po ang utang na loob. Ang isang politiko, problema mo, problema niya din. Hindi ka titigilan kapag hindi matapos ang iyong problema. Yun ang dapat na iboto sa pagdating ng botohan. Andang tumulong araw-gabi. Hindi yung binigyan ka lang ng tinapay, binigyan ka lang ng 1,000. Sa loob ng 3 taon. Minsan na siyang magtulong sa iyo. Ang problema ay walang katapusan ang problema. Paulit-ulit-ulit po ang problema. Walang katapusan. Pero ang isang kandidato, ang isang namumuno, andang sumerbisyo, yan ang dapat natin pananatiliin sa pagdating ng butuan. Yan po dapat natin ibutuhin. Hindi yung gwapo, mapira, pero hindi naman tayo serbisyuan. Ako nga pala si Kuloy Abagat. Wag lang po kayo masaktan. Ang panahon ay darating. Ang panahon ay lilipas. Pero ang mabuting loob ay mapakinabangan natin hanggang magpakailanman, hanggang sahan man. Ito lang po ang aking masasabi. Luzon, Visayas, Mindanao, Dalawigan ng Palawan. Ako'y po'y nagpapaalam na at magandang tangali po sa inyong lahat.